So ayun, isang napakagandang araw mga tropa. So nandito tayo sa isang farm. Ang daming magagandang manok guys. Ito. Tapos ito pa guys. So kagagawa lang nitong kulungan na to guys. Ayan, simpleng kulungan ng mga manok. Free range chicken ito guys. Ayan, so ito yung mga sisiw. At ito naman guys yung tandang, ayan, pinalahian. So ngayon malalaki na. So ang aim nitong farm na to guys is maparami itong mga manok na to. At syempre free range lang to, nakawala lang. Tapos nilalagyan nila guys ng mga pakain tuwing hapon at saka umaga. So 2 beses lang sila guys naglalagay. Ang dami ng mga sisiw. Tapos dun guys, nilagyan nila ng ganitong design para at least kapag maglilimlim yung manok o kaya mangingitlog, so dyan yung labasan guys. Ayun, so may kulay dilaw tapos 2 kulay puti. Eto na nga guys, ilan yung sisiw na alaga nila? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 yung nandito guys sa loob ng kulungan. Bali, eto na guys yung anak na itong inahin na to. Hindi lang natin guys alam kung anong klaseng lahi to, basta parang native na chicken siya. Yan. Ang aim guys ng mayari is paramihin ito. Etong ganitong simpleng kulungan guys. Ayan, nilagyan lang guys ng mga poste na katulad yan. Ayan, at saka eto. Mga poste lang guys sa bawat corner, tapos nilagyan lang din guys ng net. Itong net case mabibili naman to guys ng buo sa Tapos may option din kayo guys. Ito kasi ginamitan lang nila guys ng mga yero na tira-tira galing doon sa dati nilang mga pinagawa dito sa farm nila. So kung kayo guys nagpapagawa rin sa inyong farm, so pwede kayo guys magpagawa na rin ng ganitong parang pre-range na manukan. At least double purpose, 'di ba? Para hindi kayo magastusan. So ginamitan din nga pala ito guys ng kawayan, katulad nitong mga to nasa gilid. Tapos ang ginamit lang guys na pang sa kawayan is pako at saka syempre itong alambre. Actually itong poste na ginamit dito guys, ito yung poste na ginagamit kapag magbabakod sa farm. Ito guys yung total na design. Sabi ng may-ari guys, halos gumastos din dito ng more than 10,000 kahit na ganito kasimple guys, diba? Kasi guys ang nagpamahal dito yung labor. Ilang araw din yung inabot nito at syempre kahit pasabihin mong simple lang yung materyales na ginagamit, alam naman natin ngayon na talagang medyo mataas na guys yung cost ng mga materyales. Pagdating sa semento, lalong-lalo na itong mga net. Yung kawayan naman guys, may mabibili lang sa tabi-tabi. Pero itong yero kahit na sabihin mong pinagtabasan, kailangan pa rin natin guys lagyan ng post. So ito na nga guys, operational na to. At nakita naman natin guys, may mga native na mga manok dito. Ayun. So ang ganda guys ng lahi. Tapos dito pa. Dito walang nakalagay. Tapos ito guys, ang ganda ng ito, ayun. At syempre dito sa baba guys, yung mga manok na magaganda rin yung klase. Ganon din dun sa kabila guys. Ayun. So dito, naglagay rin sila guys ng ng pwedeng itlogan. Doon naman sa mga manok na nakawala lang. Ayan. So simpleng design lang to guys. Halos 10,000 pesos yung value. Eto nga guys, meron pang kawayan dito sa gilid. Parang yung iba guys ng mga manok ay hindi mahirapan sa pag-akyat. So eto guys yung isang simpleng design ng pre-range chicken house. So 10,000 pesos yung halaga nito. Kung kayo guys magpapagawa sa farm nyo, is okay na yung ganito kasimple guys para hindi kayo masyadong magastusan. Pero nakita nyo naman guys, kahit simple lang yung design, napakarami guys manok na pwedeng ma-accommodate dito. Ang ginawa lang guys ng may-ari dito is naglagay rin sila guys ng mga
ng mga cubicle na kawayan na kulungan, kung saan yung mga special nila guys na manok ay pwedeng ilagay dito. Tapos yung the rest ng iba is dun naka pre-range na dun sa bay bandang likuran guys. So eto isa sa mga magagandang design nila. Ayan, kahit pa sabihin mong simple lang, 10,000 pwede nang magsimula ng pre-range chicken guys. Itong mga manok nila guys, binilin na rin pala to. Tapos dito na lang pinadami ng pinadami. Usually sabi guys ng may-ari is mabilis manganak itong mga manok nila. Ayan, at inaano na lang nila guys, pinapares-pares sa mga roster. Ayun. Magandang tingnan yan guys kapag marami ng alagang manok. At syempre sa pagmamanok naman, alam rin natin na nandyan din yung kaakibat na gastos. Pero ito kapag pre-range guys, hindi siya masyadong magastos kasi pwede mo siya guys gamitan ng kahit yung mga ipa-ipa, ata-ata, pwede na yun guys sa manok. Yung iba naman talaga guys, talagang naglalagay sila at gumagamit talaga ng feeds para maging mas maganda at saka maging mas malaki yung kanilang mga alagang manok. Lalong-lalo na guys doon sa mga iba na gusto na yung pangingitlog ng kanilang mga alaga ay mabilis at saka maging maganda guys yung resulta. Pang mga pre-range chicken na nandito, yung ibang mga nakatali, lalong-lalo na yung mga tandang. Tapos the rest guys, yung mga yung mga inahin nandito lang sa paligid. Ayan. So maganda guys tingnan dito kapag hapon kasi talaga ang daming mga manok, lalong-lalo na guys yung mga sisiw. Dito kasi guys pag-alagala lang yung mga manok, at talagang makikita natin guys ang daming mga iba't ibang lahi. At saka yung mga kulay nila guys talagang ang gagandang tingnan. Ayan. Ayan. So meron din sila guys kripo na nilagay dito, painuman ng manok kapag nauuhaw sila. Yan, ang maganda talagang nakawala lang yung mga manok nila. Tapos maganda dito guys kapag hapon dahil talagang buong buo, napakaraming mga manok na nandito. So kung gusto nyo guys mag-alaga ng mga manok, kailangan guys i-research nyong mabuti kung anong klaseng manok ba yung gusto nyong alagaan. Tapos kung i-define nyo rin guys kung anong resulta yung gusto nyong mangyari sa pag-aalaga guys ng manok. At syempre budgetan nyo rin. Compute ninyo kung paano kayo guys makakabawi wala doon sa expenses ninyo, kasi ang pagmamanukan rin guys is kailangan nating maglaan guys ng puhunan. Kahit nasabihin mong maliit na puhunan yan, pera pa rin yan na pinalabas mo na kailangan mo guys mabawi, dahil kapag gusto mo talaga guys ng negosyo, talagang kailangan mag-profit ka para ma-survive mo yung business mo. Pero kung libangan lang naman din yung gusto mo, pwede rin yung mga ganito, paramihin mo na lang guys ng paramihin para at least yung anytime na gusto mong magkatay ng manok, may makukuha ka. At syempre, iba pa rin guys kasi yung kasiyahan kapag yung sa alaga mo guys yung ikaw mismo yung nag-alaga, alam mo yung quality ng manok mo, alam mo yung kung paano mo siya pinakain. Syempre confident ka kapag yung manok mo yung kinatay kasi alam mo kung paano siya pinalaki, at syempre alam mo na magandang klase. Ito nga guys, maganda na yung manok na ganito. Usually yung mga manok na ganito guys, inahing manok, halos madali sila guys maglimlim. Ayan, so dito sunod-sunod yung itlogan guys ng manok. Ngayong araw na to guys, wala tayong nakikitang itlog kasi kapipisa lang yung ibang mga sisiw. Usually guys kasama nitong mga inahing manok. Sa mga katropa natin, lalong-lalo na yung mga may hilig sa mga sports, ayan. So makikita natin marami silang mga alaga. Pero dito guys talagang ang ng may-ari dito is libangan lang. Gusto lang talaga nila maparami yung lahi. Gusto nila magkaroon ng mga native na manok. At saka mix and combination ng iba't ibang klaseng na mga alagang manok. Ito nga guys talagang ang ganda-ganda ng tingnan. Ayun.
At ang isa sa kagandahan dito guys sa kulungan is madali yung access. So eto guys, actually pina-welding pa yung pintuan nito para at least matibay talaga. Doon sa iba ibang klaseng ginagamit nila, pero dito guys net lang. Tapos yung kalahati guys ng kulungan is may yero. At yung kalahati naman open lang para yung araw guys lusutan. Ang maganda pa guys sa mga pre-range na kulungan na katulad nito ay syempre hindi siya mabaho. Yung iba kasi guys kapag pinuntahan natin guys, alam naman natin guys yung iba sensitive rin sa amoy ng mga hayop, pero dito guys wala kang maamoy na anumang baho. Talagang open lang siya, open lang yung surroundings at makikita natin guys talagang malinis at hindi mo kakikitaan guys ng mabahong amoy. So guys, maraming salamat sa pagsama sa atin ngayong araw na to. Isa na namang kwentuhan dito pa rin sa Kabady Mo YouTube channel. Hanggang sa muli, maraming salamat at paalam.